Good day guys! Today we are on our way to our meetup place for our Pinatubo Trail and Charity activity. Ito yung most awaited event ng Raptor Pilipinas. Ang call time namin is 2 a.m. dito sa Shell Mobility Station sa North Luzon Expressway in Mexico, Pampanga. Maaga yung meetup time namin kasi marami kaming dapat i-prepare para sa aming activity. Ako ang isa sa mga unang dumating para tumulong sa preparations at pinili namin itong Shell Mobility Station sa Mexico, Pampanga kasi maluwag yung parking dito. After a while, unti-unti na nagdatingan yung mga members natin. Makikita nyo dito yung different builds na pwede nyong gawin sa Ranger Raptor. Yun ang maganda sa Ranger Raptor. Marami kang modifications na pwedeng gawin. Meron din kaming pinrepair na relief goods para sa AITA communities doon sa Pinatubo. Yung relief goods namin ay inilagay namin sa mga timba na ito para pwede ring magamit ng mga AITA. We prepared 270 pails of relief goods and this will be distributed sa mga members para maikarga sa kanilang mga truck. May 55 Raptor owners na nag-confirm sa activity na ito. At ngayon, hinihintay namin sila dito sa aming meet-up place. So, habang naghihintay na dumating yung iba, nagkukwentuhan siyempre yung mga members. This is a good opportunity sa mga members para mag-interact with each other. Usually, nagkukwentuhan about yung upgrades, yung mga modifications, at saka yung experience nila sa Ranger Raptor. So, nagtatanungan about sa mga parts na inilagay. So, magkakaroon ka ng insights kung ano talaga yung nababagay sa Raptor mo. Dito, nakita nyo, tumabi ako sa mga naka-35s. Ito yung mga naka-overlanding setup. Yung iba naka-stock din. And then meron ding naka-street build gaya nitong katabi ko. Naka-size 20 siya na Vosen wheels at Toyo tires. And then may dumating din na kulay blue na naka-fuel catalyst na mags at naka-Borla exhaust. So maganda rin ang tindig ng ganyan. So dito makikita nyo yung iba't ibang builds. So makakaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyong ilagay sa truck nyo. So, after a while, dumami na kami. Ngayon, about mga 2:30 a.m. na. So, nagdadatingan na yung mga members. Ang target namin is umalis dito sa Shell Mexico ng mga 3:30 a.m. So, marami pa kaming mga activities dito. So, magdi-distribute pa kami ng aming mga t-shirts, mag-check ng attendance, magkakaroon ng activity briefing, para planchado lahat. Yung 270 na relief goods namin, kailangan pa din naming i-distribute sa mga members para maikarga lahat. Hindi rin biro ang 55 units na i-assemble sa isang mahabang convoy. So nakakatuwa din naman na makikita mo yung unit mo na merong mga katulad. Yun naman ang maganda sa mga car meets. Makakamit ka ng mga bagong people, tapos makikita mo yung mga sasakyan na different yung mga builds. Makikita mo yung mga modifications na nakakatuwa. At dito sa Pinatuburan, matetest natin yung inad natin na mga modifications na ginawa natin in the last 2 months. So, nag 2-inch lift tayo and then nagpalit tayo ng mugs and tires para ma-accommodate natin yung lift na yon. So, mamaya matetest natin itong BFG KM3. So, naikarga na namin yung mga timba sa aming mga units. Tapos, pagdating dun sa Pinatubo, iipunin namin sa isang lugar para magkaroon ng distribution. So, by 3 a.m., almost complete na yung mga members na sasali sa Pinatubo Run. So, mga 55 Raptors kami. So, try nating ikutan yung iba't ibang builds dito. May mga stock din naman. So, kayang-kaya naman ng Ranger Raptor yan. Makikita nyo, meron ding mga stock. At meron ding mga modified. Actually, itong Ranger Raptor, kayang-kaya niyang pumunta dun sa Pinatubo using sa stock setup. Wala ka nang babaguhin dito sa kanyang setup. Pero siyempre, yung mga harder na trails, gaya ng rock crawling o kaya yung mud gaya ng sa general na car, yun ang medyo siyempre wasakan na yun. So, hard trail yun. Pero itong Pinatubo, medyo light to medium trail lang. So, kayang-kaya ito ng ating setup. So, ngayon, mga 3:15 a.m. na. So, tuloy-tuloy yung registration ng mga members. Nag-distribute din tayo ng mga raffle ticket. Pagkatapos, nag-distribute din tayo ng ating official uniform.
Meron tayong coordination sa Philippine Air Force. Nag-submit tayo ng ating mga IDs para identify yung mga participants. Meron din nga pala tayong hinire na mga guides. In addition to that, nag-hire din tayo ng recovery rigs. In case na merong mabalahaw, meron ng assigned na magre-recover. Ganyan tayo ka-organized. Then nag-coordinate din tayo sa barangay officials ng AITA community para orderly yung distribution. So in advance nagbigay tayo ng stub para sa mga beneficiaries para hindi magulo. So nag-start na tayo ng briefing at 3:20 AM. Kaya po namin kayo pinatawag dito ngayong umaga para maghatid tulong sa ating mga kababayan na AITA sa Pinatubo. Again, maraming po salamat sa mga tulong nyo at sa mga donations nyo na appreciate po namin lahat. Right? So mas maganda medyo may dikit-dikit lang tayo para makapasilitan. Okay? So, also no overtaking. May tayong sweeper po para to ensure that lahat po is walang maiiwan. Okay? Now, as we enter the trail po, dapat tayo makahahon doon. I hope tinanggal niyo po yung mga toe hooks nyo sa harapan para mas madali pong hatakin. Okay? Tanggal ba? Yung may cover, yung tanggal yung cover. Makikita nyo yun kung ano yung mga event na yun, camping and everything like that. So, lahat po yun, bibigyan po namin ng participant permit. Okay? Any questions po po? 3:30 AM, nag-start rolling na kami para sa aming Mount Pinatubo Run. Haba yung aming convoy and we use two-way radio sa aming communication. Bali dun sa convoy, nag-insert kami ng mga admins every 10 Raptors para sa coordination. May two-way radios ang mga admins para sa coordination. Yung mga members meron ding radio, so namomonitor niya kung ano yung nangyayari. Off we go sa NLEX and ECTEX. Entry point namin is sa Camp O'Donnell, doon sa Capas Tarlac. Dumaan din kami dito sa New Clark City ng madaling araw. So inagahan talaga namin para hindi kami abutan ng traffic. Then nag-stop kami dito sa may gate ng kampo para ma-check kung lahat ay nakasunod. Since nasa bandang dulo kami, so nung dumating kami dito sa may camp, wala na kaming mag-parkingan dun sa likod. So we were instructed na mag-park dun sa harap. Diretso ka, pwesto tayo sa harap, kulang na sa pila eh. Since madilim pa napapasok kami sa trail, so importante din na maliwanag yung iyong ilaw. So tamang-tama nagpakapit ako ng malakas na fog lights. After checking ng convoy at kompleto na kami, nag-start na kaming pumasok. Ngayon is about 5:15 AM. Okay, break. Magpapakita rin ako ng POV drives para mag-get to feel nyo rin kung inaay nyo na magpinatuburan din. Bali nga pala, nag-air down ako to about 28 PSI para bumaba yung aking tire pressure. Yung ibang mga members, hindi na nag-air down. Pero recommended ko na mag-air down before going into the trail para magkaroon ng more traction at maprotektahan din yung inyong suspension. So malapit na kaming pumasok at ganito ang POV. At this point, magsisimula na yung trail at makikita nyo yung situation kapag nagpinatubo trail kayo. So ito yung pinakaunang crossing.
Kamusta yung kapit ng gulong? Ganda. So, nandito tayo sa Pinatubo. Ang pinakaano lang naman dito is throttle modulation. Hindi mo kailangan gigil dito sa mga wet areas. Pero dun sa mga sand, pwede mo naman siyang bigyan. Kasi kayang-kaya niya. Momentum based talaga siya. So pag dito, konting application lang ng throttle para diretso lang siya. Hindi kayo mabalaaw. So 2H ko to. So dito, pwede nyo birahin ng ganyan. So makikita nyo, dumudulas yung likod. Pag niliko nyo, see? Bayan! As you can see, mag-i-enjoy ka kapag ka binirit mo siya. For example, naka two-wheel drive, so pumapalo yung likod. So guys, as you can see here, naka-turn off yung traction control natin. Naka-normal mode lang. And dito sa sand naman, kahit two-wheel drive, kaya yun eh. Ngayon, mga 5:30 AM na nagsisimula ng lumiwanag. Makikita nyo dito, gapang lang talaga kahit 4H. Hindi mo naman talaga kailangan ng gigil na throttle application dito. Kasi pag masyadong mabigat ang iyong paa, minsan may tendency na lumubog ka o mabalahaw ka. In this case, ang ginagamit namin is normal mode lang. Since kapag nag-change ka ng sports mode or baha mode, RPM mo mag-i-stay sa higher rev range at hino-hold niya doon yung rev mo. For me, ginagamit lang yon kapag ka nag-high speed run ka sa open na field na merong part dito sa Pinatubo Trail na may lalabas mo yung full potential ng vehicle.
Pero dito sa madudulas na parte at saka wet sandy area ng Pinatubo, hindi mo naman kailangang mag-change ng mode para natural lang yung feeling pagdating sa ganitong mga kondisyon. So pag nakita nyo sa video, parang madali lang. Pero nandun din yung konting fear. And since naka 4x4 naman tayo nitong Ranger Raptor, so confident ako na kakayanin ito. Actually, kahit ano namang 4x4, kakayanin ito. Yun nga lang, yung ibang sasakyan, medyo magpuput up ka ng more effort para hindi ka ma-stuck o magkaroon ng aberya. Meron ding mga vehicles like this Ranger Raptor that can tackle the trails a lot easier dahil sa performance ng vehicle. Sa ganitong part, dahan-dahan lang kasi pag binigla mo, mag-i-splash yung tubig masyado. Possible na matanggalan ka ng plate number. Meron kaming 3 kasamahan na natanggalan ng plate number. So ngayon medyo maliwanag na at malapit na tayo doon sa ating first stop, doon sa Toblerone Hills. Guys, yung naririnig nyong maingay, yun yung sa brakes. Kasi kapag ganitong trail, nalalagyan ka ng buhangin o bato yung brakes mo. Pero normal lang yan. After mo mapatakbo ng ilang kilometers uli o kaya pagka-arwas ka, mawawala na rin yun. Dito, meron tayong dadaanan na malalim na river. Trick dito is once you go down, dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain. Pag nasa baba na yung vehicle, saka mo a-applyan ng progression ang throttle application. So, huwag mong masyadong bibiglain kasi mag-i-splash yung tubig at huwag ka rin masyadong mabagal kasi pwede kang ma-stuck doon. Ah. Yan, Baha mode, and then to two-wheel drive tayo. So, naka-traction control off ako. So at this point, medyo mabilis yung nasa harap at naiwanan yung nasa likod ng convoy. So we decided na mag-stop muna dito para hintayin yung mga naiwanan dun sa likod. Ang ganda ng lugar na ito, para kang nasa ibang bansa. Kung may pagkakataon kayo, pumunta kayo dito sa Pinatubo para matesting nyo yung inyong mga 4x4. And also kung magpipinatubo kayo, you go in groups para mas masaya and also for safety din. Ranger Raptor kasi is built for these conditions. Every 4x4 naman merong strength and weaknesses. Si Ranger Raptor is built for high-speed off-roading. Kaya nakaka-enjoy siya talagang gamitin dito. Given our setup, since naka 2-inch lift tayo at naka 35s na tires na tayo, yung extra sidewall really gives confidence to tackle yung mga bumps at a higher speed. Kita nyo naman sa video, napaka-stable niya kahit hatawin mo siya ng mabilis. Ang initial impression sa build natin is sulit na sulit talaga. I highly recommend itong BF Goodrich KM3. Ang ganda ng kapit niya dito sa Pinatubo Trail compared dun sa previous tire ko. Makikita nyo yung quality ng BFG at kung ano talaga yung pinaka-heritage niya. Na for baha off-roading talaga siya. Wheels natin yung flow form ng fuel, so hindi natin masyadong ramdam yung bigat ng 35s. Perform siya talaga well dito. Nakita nyo naman ang ganda ng kapit niya at natackle natin yung obstacles with a breeze. At wala man lang sumabit dito sa ating under chassis since maganda na yung ating ground clearance. Anyway, habang naghihintay kami dito, nag-picture taking kami dito
at makikita nyo talaga ang ganda ng scenery dito sa Pinatubo. Kung malapit na kami doon sa first meet-up area, doon kami magdi-distribute ng mga relief goods sa mga families. So, ini-expect nila na dadating kami doon mga 6:30 a.m. para hindi pa mainit. After that, pupunta kami doon sa aming second stop at doon kami magka-camp. At doon, magbibigay din kami ng relief goods for another batch of ITAs. May mga kasama din kami sa group na gustong mag-hike hanggang doon sa crater. So, pupunta sila doon and then hihintayin namin sila doon sa aming camp area. By the way, ito nga pala yung ating current setup ngayon. So, naka 35s tayo, naka 17-inch wheels. So, nakita nyo nag-iba yung tindig nung mapalitan ko ng wheel set. Hindi pa rin tapos itong ating setup, paunti-unti lang. So, abangan nyo sa mga future vlogs ko kung ano yung mga additional na ikakabit ko. Balak natin gawing pre-runner look ito. So, hindi ko muna sasabihin yung mga mods ko. So, abangan nyo na lang. Okay, pagkatapos na dumating na yung sa second group at nakompleto na uli yung convoy, nag-proceed na kami doon sa area where we will distribute yung mga relief goods. So, after some time, nakarating na kami dito sa Toblerone Hills. Mga pasadong 6 o'clock na ito. Dito, nag-distribute kami ng goods in an orderly manner. Yung mga recipients namin, meron silang mga stubs na ibinigay namin previously. So, isusurrender nila yung stub para makareceive sila ng goods. Ang saya ng activity na ito, nakakatuwa din na nakatulong ka ng konti kahit papaano sa ating mga kababayan. After matapos yung pagbibigay ng relief goods, umalis na kami para pumunta doon sa aming second stop. Ito yung aming camp area. Doon kami magka-camp at doon kami magla-lunch. Tapos yung iba naman pupunta sa Mount Pinatubo para mag-hike doon sa crater. Meron kaming hinire na mga 4x4 vehicles para yung mga interested na mag-hike doon sa crater, yun ang pwede nilang gamitin. Medyo tricky din yung trail na yon, maraming mga bato, so posible magasgas yung mga mugs nyo. So ang ginawa namin, nag-hire na lang kami ng 4x4 para yun ang gagamitin ng mga interested. Hihintayin naming bumalik doon sa camp yung mga nag-hike. Pagkatapos nun, makakaroon kami ng aming program. Yung trail papunta doon sa camp, marami kaming dinaanan ng mga watery areas. So, naging exciting at challenging din sa mga drivers yung trail. Ito yung mahabang portion na matubig. Ito yung medyo tricky na part. Since medyo malalim yung part ng area na to. At kung mawalan ka ng momentum,
possible na mabalahaw ka. Kailangan mo lang talagang i-throttle modulate at wag masyadong gigil. At the same time, wag din masyadong mabagal kasi doon ka mababalahaw. So, kailangan mo ng safe distance doon sa kasunod mo para makalculate mo yung speed mo. Sa video mukhang easy lang siya, pero in reality, challenging na itong part na ito since sobrang wet at madulas itong muddy area na ito. At even yung mga stock na Raptors, kayang-kaya nila ito. Ako na surprise, kayang-kaya kahit stock yung setup, walang nabalahaw kahit isa. So doon mo talaga makikita na kayang-kaya ng Ranger Raptor kahit bone stock sa ganitong mga conditions. Dito sa part na ito, medyo malalim na talaga. So, medyo lumulubog na kami. So, kailangan mong bigyan ng kaunting power para mag-stay yung momentum. But not too much para mag-splash yung water. Babalahaw dyan, tingnan mo. Yan na. Mind you, yung nasa harap natin na Raptor is naka 2-inch lift at saka naka 2-inch body lift. So almost 4-inch lift siya with 35 tires. Makikita nyo medyo lumulubog pa rin siya sa part na to. So makikita nyo malalim talaga yung part na to. Medyo kinabahan ako dun sa mga naka-stock setup na Raptor, pero walang nabalahaw kahit isa. So kayang-kaya nila yung ganitong mahirap na part sa pinatubo. Sa video parang easy-easy lang, pero pag nandun ka, nandun din yung konting kaba. Hindi mo alam kapag na-stuck yung nasa harap mo, pwede ka rin ma-stuck kasi mag-i-stuck ka. So dito gapang lang talaga since tumudulas yung gulong dun sa baba. Medyo nag-high RPM tayo ng konti, pero kayang-kaya naman. At finally, narating na namin yung dry land. Ito na yung entrance doon sa aming camping area. So, naghintay kami para makapasok dito sa aming camping area. Nakakatuwa din tingnan yung maraming Raptors na sabay-sabay na nagpark dito. Nakakatuwa silang tingnan. Ang lalaki nila sa personal, pero dito sa pinatubo, parang ang liliit nila. So, hinintay namin yung mga naiwan pa sa likod. At makikita nyo, walang nabalahaw kahit isa. The drivers were so happy na natackle nila yung challenge. Napagkwentuhan ito nung makarating na kami doon sa camp. Meron din kaming kasamang mga lady drivers at tuwang-tuwa sila na nalusutan nila yung challenge. Yung mga naka-stock setup, okay na okay din. Hindi sila nabalahaw kahit medyo mababa yung kanilang ground clearance. Ang ganda talagang tingnan ng mga Raptor kapag ka magkakasama sa isang place. Kung ano ang inilaki nila doon sa city is gano'n naman sila kaliit dito sa Pinatubo area. So kung may pagkakataon kayo, maganda bisitahin nyo rin itong Pinatubo Trail. Light trail lang siya,
pero nakaka-challenge din. Dito nyo rin matetest yung capabilities ng vehicle ninyo. So kung may 4x4 kayo, try nyo gamitin sa ganitong mga terrain para hindi rin ma-stack up yung 4x4 system. So ganito yung itsura ng unit ko pagkatapos nung trail. Since naka-wide fender tayo at meron tayong mud flaps, hindi masyadong malaki yung splash dito sa body. Okay, after na maayos yung arrangement, pumasok na kami dito sa aming camping area. Ito yung special area ng Air Force. Actually, ang ganda ng view dito. Meron siyang lake dito. So, tamang-tama kung magka-camp ka dito. So, ito na yung camp area namin. Ang una naming plano is parang U-shape siya ang parking. Pero karamihan sa mga members gusto nakaharap dun sa lake. So, we decided na mag-park na lang kami sa harap ng lake. So, dito nagkanya-kanya na kaming hanap ng pwesto para mag-set up ng kanya-kanyang mga tents. Bale, nagdala yung mga members ng kanilang mga baon na pagkain. Yung iba naman, nagluto ng kanilang lunch. Yung iba namang mga members, nag-hike puntang Pinatubo. So, we expect them na to be back mga 2 p.m. ng hapon. Since wala pa kaming tulog, so yung ibang mga members, natulog muna para magpahinga. Meron pa bang malala dito? Mayroon pa, sabi nila. Of course, kwentuhan at kumustahan ng naging experience. Dito rin natin nakita yung iba't ibang setup ng mga tent. Meron mga overlanding setup, meron ding nag-setup na mga ground tent, at saka yung mga dome tent. Since solo naman kami dito, meron din nagdala ng sound system. And then, nagpalipad din kami ng drone para makita yung environment. So, habang nagsettle sa camp yung iba, kami naman lumabas kami at naglaro ng solo. Dito sa may labasan. Since nandito na rin, so we took the opportunity para maglaro ng konti. So, dito medyo hinataw natin dito sa rough road na ito. Since si Raptor naman is made for this environment. Suggestion ko, gawin nyo ito once in a while. At dito mo talaga siya magigets kung bakit siya tinawag na Raptor. Pag sa city, ang laki niya. So, para siyang awkward gamitin kasi masikip. Pero dito, masusubukan nyo kung saan talaga siya built. Dito, sumama na rin yung ibang mga members at nakipaglaro na rin sila. Dito, naka 2H lang ako at naka-off yung traction control. So, napapaikot mo yung likod. So, masaya yan pag ginawa mo. So, after naming maglaro, namigay na rin kami ng relief goods dito sa mga second batch ng mga recipients. As usual, meron silang isinabmit sa amin ng mga stubs. Namigay din kami ng mga school supplies para sa mga bata. Tapos, winelcome namin yung mga new members. Bale, isang civil engineer pero I'm working overseas. Kaya nung dalawa kanina, na-inspire din ako kay Sir Levy. Oh, yun! Kita mo na! Sinakita ko yung mga ginagawa sa mga Great. Gusto ko rin mag-join sa isang community na nagsishare ng same passion din. So yun. Batch number?
Arnold Sierra po from Samal, Bataan. President ng Apsera Enterprise Company. We're doing system integration for ICT, yes, and solar and also wireless internet. So the reason I'm here, of course, thank you for being. Good afternoon, my name is JM Recadel. Born and raised in Quezon City, migrated to Isabela in 2004 to do business. Ang business ko is IT supplies and Raptor Club. I joined the Raptor Club, Raptor Pilipinas, to gain friends and more knowledge and insights on, of course, our beloved trucks. Yun lang. So after ng program, mga 4:30 PM na yon, so nagsimula na kaming mag-impake para umuwi. So time to go na para umuwi. So sabay-sabay na rin kaming umalis. Yung mga nag-hike sa Pinatubo, dumating na din. So enjoy talaga ang experience para sa lahat. So pauwi na tayo at ito yung last POVs natin. So panoorin nyo lang. So, ito yung malaking river. So, medyo nag-slow down kami para magbigay ng space doon sa mga nauna. Para hindi magkaroon ng stock up sa mga sunod na papasok. So, ito na yung time natin. Medyo malalim ito. Narinig nyo medyo umingay na naman kasi napasukan na naman ng buhangin yung ating brake system. Another river crossing na naman. Medyo malalim na ito.
So, kailangan natin na bigyan ng counting power sa part na ito. So finally, nakalabas din kami ng trail ng mga 5:30 p.m. So medyo may araw pa ng konti. Mas maganda rin pag uwi nyo, huwag kayong masyadong magpagabi para mas safe yung paglabas ninyo. So natapos na rin yung trail at nakauwi tayo in one piece without any damage. So ito yung clip after our Pinatubo trail. So nagpa-car wash, nag-check ng air cleaner, and then nagpa-underwash. So malinis na uli, parang walang nangyari. At least nasubukan natin yung capability ng Ranger Raptor sa ganong mga kondisyon. Wala ni isang naka-problem sa amin, and thank God, walang nabalahaw kahit isa. Hindi man lang kami bumaba ng sasakyan para mag-recover ng someone. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito at sana may natutunan kayo kahit konti. Abangan nyo yung next adventure ng group namin. Next time, magka-camping naman kami. In my case naman, continue pa rin yung pagbibuild ng ating Ranger Raptor at i-update ko kayo sa mga susunod na upgrades ko. So, salamat nga pala sa mga members and admins ng Raptor Pilipinas. We are very proud of this group, well organized, at ang ganda ng samahan. Kaunting lambing lang po, nasa 90,000 subscribers na tayo. Sana ma-attain din natin yung 100,000 subscribers. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!